Unboxing po tayo ng SRNE. Okay. Wait, labas na natin. So ito po ang SRNE MC Series 100 amps. So 250 volts max PV voltage. Yan, 100 amps charging current. So meron din siyang built-in Bluetooth app. Meron siyang kasamang cable para sa temperature sensor niya at manual. So ito lang po yung laman. Ang Bluetooth app ay built-in na po dito sa loob. So, bumili po tayo ng SRNE MC series 48 volts 100 amps open circuit voltage 250 volts. So bakit ganun? Kasi hindi pa ako decided kung 24 volts or 48 volts ang bibilin ko. Marami naman ako nakitang hybrid. Maganda yung hybrid, pero ang problema sa kanila, naka-fix sila sa 24 o kaya 48 volts. So since undecided pa ako, at saka inisip ko rin yung future na kung sakaling magka-problema yung ginawa kong DIY battery na 48 volts, pwede ko siya munang i-downgrade sa 24 volts habang naghihintay ng pang-replace na parts dun sa masisirang battery cell. Tsaka isa pa, gagamit tayo ng 48 volts na 6,000 kilowatt na inverter. Kung hindi kayanin ng budget, 3,000 kilowatt. So bali ang purpose natin dito sa solar setup ay mapagana yung DIY car wash vendo, yung tigli 5 pisong hinuhulugan. Ang motor nun ay 1.5 horsepower. So baka dun tayo humantong sa one solar na 6 kilowatt kasi nakalagay dun sa kanyang manual kaya ang 2.5 horsepower. At saka sasabayan rin natin to ng 1.5 HP o kaya 1 HP na inverter aircon. Yan. So kaya ito ang pinili ko. Meron akong flexibility 12 volts, 24 o kaya 48 volts. Hindi ako na humantong sa hybrid. Yan. So testing pa lang itong SRNE. Babalik natin to sa box. Maganda. Papakita ko sa inyo yung Bluetooth application niya, kung paano rin mag setup ng lithium ion na battery. So ito yung laman niya. Ito yung sa battery, ito yung sa panel, ito naman yung Bluetooth module niya. Tapos ito yung mga communication port, then mga iba pang ports. Dito may makikita kayong load icon pero wala siyang load output. So ibig sabihin hindi lang natanggal sa GUI. So sa graphical user interface ang load icon. So bali wala kayong load na makukuha dito, kukuha kayo diretso sa battery. Since ang BMS natin ay DALI, common port siya. Kung anong port papasok sa battery, dun yun yung port niya magdi-discharge. So ito. Ito yung sa battery. Dito tayo maglalagay ng load. Yan. So ito po ang dashboard ng Bluetooth application ng SRNE MC series. So makikita natin ang solar panels tsaka yung battery. Ito yung mga pumapasok na power at lumalabas na power. So punta naman po tayo sa parameter settings. Ang pinalitan ko lang po dito ay ang charging limit voltage, floating charging voltage at saka absorption voltage. Lahat sila nasa 14.4. So pag naabot ng 14.4, steady na siya dyan. Hindi kagaya ng sa sealed lead acid na bababa. Yan pong ibang parameters, hindi ko na po pinalitan. Ito lang na 4, nakaset sa 14.4. Hindi ko nilagay sa 14.6 para hindi naman masagad yung battery. So ito po ulit ang dashboard. Makita natin yung battery, 14.4. Yung current niya, 4 amps. Yan yung load na lumalabas sa battery.
So hindi yan yung charging ng battery, yan yung load na lumalabas sa battery. Yun lang po para sa SRNE MC series. Kinuha ko yung hindi hybrid para meron tayong flexibility sa 24 to 48 volts o kaya 48 to 24 volts. Tapos pwede tayong pumili ng ilang wattage ng inverter. So sana nagustuhan nyo yung video, hit like and subscribe. Thank you!